tumutok sa radyo kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron kang tanungan pwede kang magreklamo sa programang talagang number one sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay mapansinin. Ang talakayang talagang kakaiba, kung nakikinig ka, Pinoy ka talaga. Pinoy Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon isa kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan kahit na anong gawin, siguradong mababawasan ng bahay sa lakas ng bagyo na walang ginawa kundi ang pamerwisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi naaaseso kung walang abilidad. Bata o may edad, siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig tumiskarte, walang warrant o pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy Pinoy Pinoy. Ahay mga katoto, nandito po naman na naman kaming muli ang inyong mga katoto ng bayan. Isang mapagpalang tanghali sa lahat ng mga katoto nating nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, na ating masugid na tagapanood at taga-subaybay sa ating palatuntunan dito sa Kakampi Online. Subaybayan ng ating palatuntunan dito sa Kakampi Online sa programang Talakayang Pinoy tuwing araw ng Lunes at Miyerkules sa ganap na ika-12 ng tanghali hanggang 2 ng hapon. Ngayon po ay araw ng Lunes, Setyembre 5, mga katoto, at unang ika-5 araw ng buwan ng Setyembre 2016. Narito po kami ngayon mga katoto upang pasiglahin ang inyong pananghalian sa pamagitan ng paghahatid ng mga pinakasariwang balita sa loob at labas ng bansa at mga balita sa ating kapaligiran, hatid ng ating mga guwaping at energetic na field reporter na sina Katotong Ernie at Eddie Buwan. Kaya din si Katotong Julay Pudok, kabilang na si Katotong Albert Guanson Lawin mula po sa Middle East, kung saan binibigyan din ng punang pansin ng ang may init na issue sa kasalukuyan. Ito po ang inyong katoto, Paski na Tibet, kasama ang ating dalawang katotong guwaping. Akong may 3 itlog, ngayon po ay bibi na. Kwek, kwek, kwek. Kami po ay 3 itlog na naging pato na. Kwek, kwek. Batid niyo ba mga katoto? Tanungin natin si Katotong Engineer Willie. Kwek, kwek, kwek. Masarap yan, classmate. Kaya po, tumutok lang tayo mga katoto at pakibahagi sa loob ng 2 oras
na talakayan, balitaan at huntahan na tiyak na kapaki-pakinabang. Kami po ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP. At ngayon mga katoto, at ito po ang ating katandem, isang simpatiko at matalino, laging on the go, walang kapaguran sa serbisyo publiko, isang tunay na lingkod ng bayan, wala iba kundi si Katotong Engineer Willie Juan. Okay, salamat classmate, no? Magandang tanghali po sa inyo lahat. Saan man kayo dako ng bansa sa Luzon, Visayas at Mindanao, at saka saan man sa buong mundo, no? Wala po ngayon si Mr. Equalizer, kaya medyo kumantabay lang po kayo at magkaroon tayo ng masayang talakayan, no? Ay, meron na tayong reporter, ha? Pasokin na natin? Okay, si Ernie. Dali lang, no? Okay. Ernie, pasok ka na. Magandang Okay, tanghali. maraming salamat sa pagkakataong ito. Nais ko lang bigyan ng daan ng pasasalamat yung isang opisyal ng PCP Asuncion na kung saan ay isang nagngangalang Basil Cabales. Hindi ko muna babanggitin ang pangalan ng minor de edad na bata na kung saan ay sa impormasyong nakalap natin at kaharap natin yung mismong biktima ay siya ay hinalay. At may nagpapatunay na bilang kapitbahay na matandang ali na kung ilang ulit daw di umano itong hinalay nang nasabing nabanggit kong pangalan. Ito nga si Basil Cabales. Subalit sa punto de vista ng mga eksenang sitwasyon nung tayo ay naroroon, ay ako'y nasisiyahan sapagkat sa aktibong pagtugon naman itong si Teniente Salvio de Lima bilang siya ang naka-assign sa nasabing PCP block, ano? At dito nga ay may mga lumulutang pa na tila baga binibigyan ng maling moral support itong suspect na nabanggit natin. Sapagkat nang tingnan ko to sa loob ng pihitan ay talaga naman nanlilisik ang mata nito na kala mo'y tigre. Agad naman dinala ang nasabing minor de edad sa tanggapan ng ospital at dinala ito sa lugar ng Manila Police District Station 2. Isang panawagan po ng ilan ng ating kapatid na mamamahayag na kung saan ay kumukuha ng ilang balita na para maihayag sa himpilan ng radyo o maging sa ating programa na maging accurate sana o yun talagang sigurado yung kanilang mga inuulat ay sila ay nandoon sa exact location ng mga pinangyarihan. At nais ko rin bigyan ng daan ng pasasalamat, siyempre pa, yung mga tumataya ng kanilang buhay na hindi alantana yung kanilang papasukin talaga na operation. Ito nga si Major Michael Garcia ng PCP Barbosa at yung isang kababayang pulis dito si Tio Mendaño sapagkat ito ay naririto at ito naman ay handang tumulong sa lugar ng area ng Quiapo na kung saan ay maging dito sa kapagsumbungan si Sargento Boy Cunanan. Take note ang pangalan na agaran kayong tutugunin ito. Ilan lamang yan sa mga eksenang sitwasyon na bungaran ng inyong lingkod, kaugnay sa mga panawagan natin sa ilang magulang na kung saan ingatan ang kanilang mga anak dahil delikado ang panahon ngayon. Para sa Kakampi Online, ito po naman ang inyong lingkod, Ernie Buwan reporting. Okay, thank you, Katotong Ernie. Napakagandang balita yan. Kailangan ma-follow up yan para mapatunayan kung nagkasala o ano, para sampahan kaagad ng kaukulang kaso. Oh, nasabi niya na naglilisik pang mata, no? Oo, Di umano, baka kahina-hinala, no? Oo. Na posibleng nakatikim din ng shabu. posibleng nakagamit na siya bago gumawa ng Talagang talamak na talaga itong ating kailangan talaga illegal drugs, no? Kailangan talaga Maraming lulun. bill, Oo. di ba? Kaya salamat mga katoto, kaya mga kababayan, diyan lang po tayo at patuloy na tumutok dito sa Talayang Pinoy. Subaybayan din po nyo kami, mag-log in sa Ustream. Buksan ang inyong mga Facebook account, FB, sa inyong mga cellphone at computer, sa aming website at i-search ang www.ustream TV/channel/Kakampi Online.
At presto, mapapanood nyo ang inyong mga katoto ng live. At kung di nyo mapanood ng live, sundan nyo kami sa YouTube. Type nyo rin ang Talakayang Pinoy in Kakampi Online. Lahat ng aming nakaraang pagtatanghal ay inyong mapapanood. At inaanyahan din po namin kayo mga katoto sa pakikipagtalakayan sa amin, o kaya kung may mga suliranin kayong ibig idulog, ay pwede din kayong tumawag dito sa aming himpilan sa mga numerong 553-8656 at 788-3607. Ulitin natin, 553-8656 at 788-3607. Kaya mag-text sa inyong katoto sa smart number 0928-735-4919. At handa po namin kayong paglingkuran sa abot ng aming makakaya, maliban po sa kwarta. Mga katoto, halina kayo at makibahagi sa ating talakayan sa loob po ng 2 oras, alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 po ng hapon. May ala tayong trivia, no? Wala eh. Bible. Magdasal muna tayo? Dasal na lang tayo. Sige. Ako naman. Sige. Okay. Panginoon, salamat pong muli sa araw na ito at binigyan niyo po kami muli ng isang pagkakataon makapagtanghal, makapaglingkod upang kahit sa malit naming kaparaanan ay makapaglingkod kami sa aming mga kapwa at aming mga mahal na sa buhay at ang aming bayan, Panginoon. Sa pamamagitan ng aming hamak na programang Talakayang Pinoy, nawa po'y maging mabunga po ang aming gawain sa araw na ito. Sa lahat po ng papuri sa inyo, Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord, mga katoto. Greetings na tayo. Sige, ikaw na muna. Bati. Hi to my pamangkin, Deos and Eileen, at ang buong pamilya. Ito po ang ating pamangkin na may-ari ng Mang Inasal na nagsimula sa branch ng Laguna at nagkaroon po sa Grace Park, sa Sangandaan, Caloocan City, at ngayon po yung huli ay sa Paco, Manila. And din sa ating kay Katotong Alex Cosina, Trevino, at ang buong pamilya ng Bureau of Customs, kay Customs Commissioner Nick Peldon, at ang ating mabait na pinalad na mabalik ulit si Enforcement Group Deputy Commissioner Ariel Nepomuceno, at ang kanyang mga consultant na pinangungunahan ni retired General Greg Pajardo. Kaya din na ating Naya Customs District Collector si Ed Macabeo, at ang kanyang masipag na ESS, Enforcement and Security Service Commission or Custom Police sa airport, si Lieutenant Reggie Tuason. Yan po ang mga masisipag na katulong ni District Collector Macabeo sa airport. Ang ating mabait ding chief ng Interpol Intelligence ng Custom Police, si Major Rudy Gonzales, at si SPAS District Colonel Marlon Alameda, at ang masipag at matikas na District Commander ng MICP Customs, si Captain Ticoy Gutierrez, at ang MICP District Commander at ang District Commander ng Naya na si Katotong Lieutenant Reggie Tuason.
Hi to my classmate, President 101, District 3810, na bagong governor natin, si Governor Ernest Yuyek. Klase po natin to. Siya ngayon ang District Governor ng 3810 para sa All-Star President. Especially to our Rotary Club of Leon Ginto, Manila, na pinamumunuan ng ating bagong presidente na aking isan, si Rod Natividad, na isang principal po ng Tipaes High School sa Maynila. Ganun din sa ating binabati na natin ang Philippine Coast Guard na pinamumunuan ng ating mabait at matikas na Rear Admiral William Melad. Kain din sa ating Philippine Coast Guard Auxiliary, Squadron 104, na pinamumunuan ng ating mabait na si Captain Carlos Anacta bilang Squadron Director, at sa ating National Director na si Vice Admiral Barintin Preto. Sa ating mga to my beloved wife, Lourdes, at mga anak, kumusta na rin kay Christina at Nathan, sa lahat ng mga kapatid at kamag-anak, sa mga may kaarawan at nagdaos ng kaarawan, mabuhay tayong lahat. Belated happy birthday sa aking apo, si Camille Natividad Apan. Okay, classmate? Okay, ako naman. Binabati ko sila Engineer Armando Diaz at saka Engineer Olympio Lopez. Nandyan po sila ngayon sa Senate of the Philippines at nagpa-follow up dun sa approval ng Plumbing Engineering Bill na ito'y matagal nang nilulunsad ng mga plumbing professionals na mga kasama ko, no? At ang bilang ng mga plumbing professionals sa master plumbers ay kulang-kulang 10,000 na, no? At itong batas na ito, kung sakaling maipasa ng Kongreso at Senado ng ating gobyerno, ay makikinabang din ng mga sanitary engineers dahil sila ay magiging plumbing engineers din, no? Without taking the examinations. At syempre, yung mga present master plumbers o plumbing engineers ay automatic din na maging plumbing engineers. At ito'y para sa ASEAN integration na nagsimula itong Enero itong taon nito, na ang alam natin dyan ay open na ang practice ng profession at saka ang negosyo sa buong ASEAN. Kaya kailangan po natin itong batas na ito. At binabati ko rin yung mga kasama natin dyan sa mga participants, attendees natin sa ating mga seminars sa MAPFS Engineer Centers yan sa EDSA Corner Panay Avenue, na mamayang gabi meron na naman tayong seminar. Ang topic naman, electrical safety, inspection and audit. At sa Wednesday, yung fire protection seminar naman. Binabati ko rin yung mga members ng Kaentrop, no? Ito yung mga negosyante, micro, small and medium enterprises owners sila. Kasi nagkaroon tayo din ng seminar para sa kanila tungkol sa solar nung nakaraang Sabado. Diyan naman po sa taas ng Amber Restaurant sa may Show Boulevard, Pasig City. So sana po marami sa inyo ang maglagay na rin ng mga solar panel sa kanilang mga negosyo, no? Para masuportahan yung kanilang businesses. At of course, binabati natin yung mga kasama natin sa Pugad Lawin. Lalo na ang aming Pangulo, si Lawin Hayes, at ang National President namin, si Lawin Coco Ariar mula sa Pugad Lawin sa Luzon. At nung nakarang Biyernes, nandun naman tayo sa convention, National Convention ng Philippine Association of Building Officials, na sa pag-imbita sa atin ng kanilang pangalawang Pangulo, pambansang Pangulo na si Engineer Joselito Guevara, tayo naging resource speaker na naman sa electrical safety para sa mga building officials sa buong bansa, no? So mabuhay po kayong mga building officials. Sana
matulungan natin ang Pangulong Duterte na may sakatuparan yung gusto niya na magiging mabilis ang processing ng mga papeles, mga building permits ng ating mga kababayan na nagtatayo ng mga proyekto, mga bahay, mga building at iba pa, no? At of course, binabati ko rin ang aming mga kaibigan kasamahan sa Rotary International, sa Rotary Club of Pasig North. Ang aming bagong Pangulo, na masipag, si President Andy Fernando, at of course, ang aming District Governor sa District 3800, si Governor Jojo Lorenzo. Okay? So, classmate. Okay. Alam mo, classmate, ang matinding balita yung pagbomba ng Yan. Yan ang maganda ngayon. terrorist attack sa Davao nung nakaraang Sabado, no? No. At siyempre, ang daming namatay, no? 15 at maraming nasugatan. At inako na ng Abu Sayyaf itong pagbomba na ito. Ay, nako ba? Oo, inako na. Meron nang nakikita. Pero siyempre, inaalam pa talaga. Magkano kaya binigay ng drug lord? Ayan, ang maraming nagsasabi na posibleng binayaran ng drug lords. Pero alam natin na classmate na sa history ng Davao, hindi ito yung una eh. Noong hindi pa Pangulo ang Presidenteng Duterte, meron ng bombing doon sa airport nila, siguro 1-2 taon na nakakaraan. Nagkaroon na rin doon sa isa pang lugar doon sa seaport, di ba? Nagkaroon na rin at mga iba pa. Paborito pala nila si Duterte si pero Pangulo. pero tignan mo ang record niyan, classmate. Hindi lang sa Davao, marami sa buong Mindanao, no? Lalo na diyan sa parte ng mga Cotabato, no? Parte ng Cagayan de Oro, meron din mga bombing diyan sa nakaraang pagkakataon, lalo na sa bandang Zamboanga at Basilan at Sulu, di ba? Kaya ito, basahin ko yung warning ni Pangulong Duterte sa Abu Sayyaf, classmate, baka nanonood ng Abu Sayyaf sa atin, ano? Ito ang sabi niya, no? Quote unquote, I am warning the Abu Sayyaf. The Hulu and the Baslan jungles will not save you. You can run, but you cannot hide. I have the best men in the armed forces of the Philippines equipped with the best in firepower to track and pulverize you. You may have enjoyed heaven during Noynoy's time, but in my time, I will send you to hell where you belong. Ang galing. Talagang Talaga pupulbusin. ang huling balita, classmate, umaabot na ng 4 na po ang patay na Abu Sayyaf, ha? At sa atin, sa mga sundalo natin, meron din mga namatay kasi dun sa unang pasok, 15, di ba, na champion. 15, kasi medyo yung pagpasok nila, nabigla sila nung magandang pwesto ng mga Abu Sayyaf. At meron mga 25 na nasugatan. Pero marami-rami na yung 40. At ang balita natin, ang Amerika at saka Hapon ay gusto ring tumulong dito. Kasi may mga nagsasabi rin na baka yung mga ibang bansa na meron silang mga mamamayan o citizen na naputulan ng ulo. Maalala mo, di ba? Canada, meron yung mga Scandinavia. Sa mga nakaraang panahon, di ba? Marami na, talaga ito, tutulong na rin sila kasi ito na yung pagkakataon na masugpo na yung krimen na yan di ba? Kasi galit na talagang ang mga Pilipino, ano? Sobra na. Sobrang-sobra na. Biro mo, laki na ng kinita nila. Nagpapasabog pa ng mga lugar. Sobrang na. So ito yung pagkakataon na maliban dyan sa illegal drugs, sa giyera sa illegal drugs. At ito rin, kailangan matuldukan na rin to. Di ba? Ito ang dapat lipulin. Yes, kasi kung tingin natin, pananaw ko, classmate, kung hindi si Pangulong Duterte, Pangulo natin ngayon, baka walang kilos pa. 6 na taon na naman yan na ganyan, mamamayagpag sa kidnapping, di ba? At ang masama yung pinuputulan nila ng ulo yung mga kanilang binibiktima. Napakasaklap talaga. Ginagawang bibi, manok. Satanas na satanas talaga, Hayop. Kaya kailangan nang matigil ito, mga kababayan. Sana ipagdasal natin na maging matagumpay itong gawain nito. Paglaban na ito sa misyon ng mga sundalo natin at pulis. Yes, kailangan magtagumpay para masupil at mapulbos itong mga katulad itong mga walangya na ogag. Classmate, itong mga Coast Guard natin, ano ba? Naka-deploy din ba? Full alert sila ngayon. Full alert, galing ako sa headquarter. Sabi natin nga, lahat ng port of entry ng bansa natin, pinapantayan dapat, tutok sila talaga ron dahil
Karamihan doon tumatakas eh. May Oo. mga gamit na sasakyan dagat din na mabilis din. Yung mga kumpit ba? Yung Oo. mga- Di natin alam, baka may mga sympathizers dito sa mga urban centers, no? Manila, may mga... Cebu, Iloilo, ganyan, no? Kailangan Iba maagapan no? yan, no? O kaya lahat yung mga security guards dapat ng bansa natin, kung saan man, mga establishmento na yan, yung mga security maging, mahigpit agency. sila. Oo. At sa ating mga kababayan, dapat laging mapagmatsyag, no? At alerto lagi, ha? Kung maaari, iwasan muna natin pumunta dun sa mga mataong lugar, ha? Hindi natin masabi, lalo na yung open areas na maraming tao. Okay lang dun sa may mga security guards na mga mall. malls, di ba? Pag nakita mo may secure yan, masasabi natin na mas safe yan lugar na yan. Pero dahil- kung walang secure, Open medyo area. ingat tayo. Open Ingat, area. oh. Open area na maraming tao pero walang security. Kung may mga pulis dyan sa palibot, okay lang din, no? Matandaan natin na ang Pangulong Duterte ay nag-impose siya ng state of lawless violence, di ba? Oo. Na kung tignan mo yung ating konstitusyon, ay nakalagay naman doon na ang Pangulo ay pwede niyang i-declare ang ganyang sitwasyon, lawless, state of lawlessness or lawless violence. At ang mas matindi dyan ay yung martial law na kung merong rebellion o pwede- insurrection, di ba? Pwedeng Rebellion, insurrection, o invasion ng ibang bansa, di ba? Pwede Pero ka- ito, palibasa, internal threat. Pero alam naman natin, ang tagal na nito eh. tagal na. Kaya hindi- dapat ang ating mga... Hindi mabuwag. hindi mabuwag-buwag, no? At Sobrang alam natin pusong na mamon yung mga nakaraang Pangulo. alam natin na itong mga Muslim, no? Lalo na itong Abu Sayyaf, ay may nagpupundo sa kanila. At Oo. nung araw, alam natin na parang may connection dyan doon sa Sa ibang bansa. Bin Laden. Ano? Sa, Di ba? Nung araw, di ba? Tama, oo. Pero namatay na yun. Pero Middle East. ang sinasabi nila, posibleng may connection sa ISIS. So, Posible. kailangan, ito na yung pagkakataon, kailangan talagang Pulbusin. malipol na sila. Malipol na Kailangan sila. mapulbos yung Ah. talagang wala nang mabubuhay na magkakalat pa ng maghahasik ng lagi. Tama, classmate. Alam mo, Kawawa yung yung mga sa totoo lang, Pinoy. Kristiyano tayo, ayaw natin Oo. sana na may ganyang namamatay, no? Lalo na kapatid nating Pilipino. Oo. Pero, kung parang cancer yan, di ba? Oo, Yung yun. cancerous cell. Ayaw na magpasok. Ayaw na, papatayin na niya yung buong bayan. Kailangan, diba? Putulin na. Lipulin. Lipulin na. Oo, diba? Hindi, Oo, pre, yung kawawa naman yung... Palagay ko naman, mas maraming magagaling sa mabibiktima. ating armed forces, diba? Yung mga special action force natin, yung mga marines, diba? pero mas magaling yung... Kailangan mas magaling, maging magaling ang intelligence natin. Yes, dapat. Kasi yun ang mga nagsisiyasat ng mga ganyang malalalim na problema eh. Yung mga meron dapat sila mga night vision goggles, di ba? Goggles, di ba? Para sabihin, maski gabi nakikita mo yung one body sa forest, no? Oo. Di ba? Ang mukha niyan, sanay sila sa bundok magtago. At palagay ko naman, Kailangan meron din... tayong ganun na dapat. gamit. Oo. At classmate, hindi ko lang alam kung itong ating mga kasundaluhan na meron na silang mga armored vest, ano? Sana meron din sila. Kasi mahalaga to, no? Alam naman natin na itong mga ganitong klaseng tao, harakiri na to eh. Di ba? Oo. Kasi mako-corner na yan eh. Papatay talaga yan eh. Ang matindi, baka nakatumba na eh. Nagpapaputok pa ng bala eh. Oo, yun ang mabigat. Kawawa naman yung... Ako personally, classmate, Diba? yung Tulad lolo nung ko, ginawa nila sa SAP 44, yung nga nakita natin Diba? yan, patay na, pinapatay pa. pinapatay pa, talagang grabe. Walang nga talaga. Walang hindi, nga. hindi dapat Oo. pagtiwalaan. Anyway, so, classmate, alam mo, personally ako, alam mo ba na yung aking great-great-grandfather na ang pangalan niya ay Captain Valentin Juan? Oo. Tinanghal din siyang bayani. Diyan sa... Sa labanan. diyan sa Hulo-Sulo, no? Army. Ang tawag pa nila nung mga panahon na yun, kasi at this, pagpasok ng American time, no? Oo. In the early 1900, pinadala siya. Philippine Scout yata tawag pa nila sa kanila, no? So, ano yung BCT? Ano yun?
Mga tao pa ng mga batalyon nun, 12 BCT, ano, Hindi pa, nauna pa classmate kasi mga 1900s early 1900 Mga, Oo. American Philippine pa. Constabulary pa yung ano nila. Di ba? Ipinadala itong si Captain Valentin Juan doon para siya yung leader ng kwan. Inuwi sa Ilocos na ano rin, tinadtad din at pinutulan din. Kaya siya ay naging bayani rin. At yung kampo sa Lawag City, ipinangalan sa kanya. yun, yung, Camp Juan. Captain Valentin Juan yung ano. ayos Parang pala. Camp Kramet, Oo. parang Camp Aguinaldo, ganyan. Mga Parang binigyan din ng, Villamor. binigyan din ng magandang pantayo ka. Pero May ng mga, nakakalungkot kasi nung unang panahon ganun na, no? Oo. At ngayon naririnig pa rin natin yung ginagawa ng mga Tsaka nangyayari talaga. nangyayari talaga. Pati tiga ibang bansa na nagiging bisita natin dito, Oo. hinaharas din, kinikidnap, di ba? Oo. Ang malungkot Kaya malungkot talaga. Ang Hindi- malungkot classmate kung kailan aangat na sana yung ating bansa, ekonomiya natin Oo. dahil medyo nananalo na ang ating gobyerno sa pakikibaka sa bansa bawal na gamot, droga. di ba? Oo. Ha? Ang ganda na, di ba? Oo. Kasi alam naman natin yung mga illegal drug lords yan, sila rin yung nag-aapekto sa ating mga politiko, nagiging Oo. corrupt yung sistema natin dahil nilalagyan nila, di ba? Sila ay nasa likod. At ito naman, Na bigla na lang, nagtotolerate. bigla na namang umaangat itong abusep na ito. Kaya sana ay malipol na, no? Dapat talaga, kahit ako maging Pangulo, yan ang paprojectin ko talaga. Dahil Ako, ang suggestion ko kay Pangulong Duterte, yung 5 batalyon na dinala na ngayon, kasi nagdagdag na ng 3, di ba? Oo. 5 na. Dagdagan pa. Ang dahil- mahalaga, persa di ba? Kung sana mahihikayat yung mga mamamayan doon sa lugar na pinagtataguan, 1:10. Dapat ang, kung ilan dami nila, kung 1,000 yung mga yan, lagyan mo yung 10,000. Ha? oo, dahil magaling magtago sa Sa bundok. kadabusan na, tapos kung meron man masawi sa ating mga sundalo ay sagot na ng gobyerno yun, lahat. Oo, dapat ganun. Of course, Para- pagdadasal natin na sana hindi mangyari yun, no? Na sana dapat. manig sila at maubos na talaga yan. Mabigat, Kung mabigat hindi man, yung- mag-surrender sila, di ba? Ang paraan lang, mag-surrender. Hindi, pag nag-surrender wala, patay na rin para wala nang maging lahi. Di ba? Kasi ang sama ng lahi. Bagay, ano ha? Puro pang-argabyado sa tao. Di ba? Pinapatay ng walang laban. Ano kayang masasabi brutal, ng... brutal na pagpatay. Ano kayang sabi ng mga pare, CBCP classmate, at saka yung CHR, pag nagtaas na ng kamay yung Abu Sayyaf, pinapatay pa? Ganun pa rin, human rights pa rin mga Abu Sayyaf. Hindi na siguro. Maintindihan na nila yung galit ng mga Pilipino dyan Sana dahil nga. masyado ng inapi o masyadong inabuso yung karapatan nila sa pagiging bandido. Kasi yung mga Diba? kababayan natin na over-righteous, kung tawagin natin, ano ha? Ayaw nila yung ganyan. Ang sabi, talagang bigyan pa ng pagkakataon para magbago yung Abu Sayyaf na yan. Paano Ano kaya? yung- Sa atin, exception to the rule na to eh. Oh, Kailangan yung- tubasin na, di ba? kasi yung sistema ng ugali nila, dahil yan kumbaga sa may sinumpaang tungkulin yan na do or die or ano, nakita mo, pag nilagyan ng bomba, Pero classmate, total, Diba? discuss natin to. Oo. Ano naman kung may mga anak tong mga Abu Sayyaf na ito, no? May mga anak. oh, Siyempre, kawawa naman yung anak. pag napatay, Wag naman, pinatay yung Abu Sayyaf na tatay, Oo. di ba, lulo, o what? Kung may sakaling anak ito, anong gagawin? Kung ikaw, dapat siguro kupkupin to. kupkupin ng Padala sa gobyerno. magandang sa eskwelahan, ano? Ha? Para hindi na siya bumalik sa bundok para maging Abu Sayyaf. Idali sa isang lungsod o sa syudad, ganon. Huwag na rin panirahin sa bundok para magkaroon ng linaw ang kanyang kaisipan. Doon sa Para maling baka sakaling balang araw magbagong ano niya, no ha? Oo, diba? siyempre, lalo At kung baka bata pa. pagdating ng panahon imbes na maging sakit sa ulo sa ating gobyerno, sa bansa, Lipunan, oo. magiging makakatulong siya sa ating bayan, di ba? Dapat lang Oo. mangyari yun. Kasi Sana, no? dapat yun ang planuhin ng gobyerno. Alamin yung mga pamilya niyan, namatayan. Iahon na rin sa
mga maling gawain na wag nang pamarisan, di ba? Oo. Eh, maliwanag naman na kidnapping yan for ransom. Criminal na malaki yan. Ano ha? Grabe talaga yan. Buti nga kung hindi pinapatay. Kaso pag hindi nakatupad na magbayad sa hiningi, pinapatay talaga. Pinakikita pa sa video, kawawa. Ayun ang masama. Diba? Oo. Parang tinatakot ang gobyerno. Parang kapareho hinahamon. nila yung mga ISIS, di ba? Oo. Alam mo sa Syria at saka sa kung saan man lugar sa Middle East, nakita mo yung mga ISIS doon, talagang pinapakita rin nila na pinupugutan yung kanilang nahuhuli doon. Kaya galit na galit si President Putin ng Russia at ilang beses na niya pinadala ang eroplano nila para bombahin yung lugar ng ISIS doon. Oo. Oh. Di ba? Kaso yung yun nga, dahil sanay sa bundok yung mga yan, kaya kailangan nyo sinasabi mo yung Night vision. Night vision, Goggle. oo. Sabihin, kamukha nung infrared yung classmate lahat ng medyo bodies, no, katawan na medyo mainit, nakikita doon kasi mababasa nitong infrared na goggles na ito. So, Tsaka- nag-indicate siya ron. Tsaka ang alam ko dyan, yung may dalang aeroplano niyan, masyadong mataas ang lipad, pero nasasagap pa sila rin sa gubat. Oo. No, di ba? Yun ang pagkakaalam ko sa gamit na yan. Na hindi po pwedeng pag-intelligence mo ng mababa yung lipad dahil baka nga ma-target din dahil may mga gamit di silang malalakas na armas na kahit na aeroplano ka, helicopter kang kayang abutin ng bala nila nagagawa nila yun Oo. Alam mo, classmate, kamakailan lang parang itong Abu Sayyaf meron ding mga hinuling mga Malaysians So sana itong Malaysia magpadala rin siya ng batalyon niya, no? Oo, At ganun din yung Indonesia, parang alam ko, meron ding mga Indonesians na kinidnap, Oo. pero pinawalaan, no? So maganda siguro na pati Nakabayad, Indonesia nakabayad. magpadala rin ng isang batalyon niya, no? Ha? At magtulong-tulong na lang, di ba? Magpadala ang Amerika, padala ng Japan, padala ng Canada, kung ano man yung kaya niyang itulong yan. Tapos tayo, gawing 10 yung batalyon dyan, ha? Oo. Di baling overkill, ha? Para matapos na para matulungan na. Para kung may nabubuhay pa alam na magigipit, magsisurrender, di ba? Tapos balang araw na kung meron ding kaguluhan diyan, palagay mo sa Indonesia o sa Malaysia, tayo naman tutulong din doon. Ganun din, no? Di ba? Ganun Oo, din ang yun ang sanang dapat essence. gawin, no? Ito sanang essence ng magiging kasama sa ASEAN, di ba? ng Kasama pagkakaisa. sa APEC, di ba? Amerika at saka at alam natin parang nagsabi rin yata si President Putin ng Russia na gusto rin niyang tulungan ng Pilipinas diyan Dapat kasi lahat epektado Oo. At walang nga talaga, wala sinisinong bansa, di ba? Oh. Alam mo ba, classmate, na ang Mindanao, na ang laki ng kanyang area, ang Luzon, mas malaki lang ng konti. Siguro ang Mindanao, 90% ng area ng Luzon. Pero, alam mo, ang economic activity dyan sa Mindanao, napakababa. Wala pa sa, siguro wala pa sa 1/5 ng activity ng Luzon. Luzon. Nandito sa atin sa Luzon, nandiyan ang mga factories, no? Nandiyan sa, siyempre, Pampanga, Bulacan, nandiyan sa Bataan, Zambales, Laguna, Rizal, Batangas, Quezon, Cavite, lalo na, di ba? At pag kinumpara mo yung economic activity rito, talagang malaki-malaki dito sa Luzon. Dahil nga siguro, siyempre, Dahil natatakot magnegosyo ron dahil nga doon yes, tama ka. Kaya, pag hanggat hindi masupil yan, Oo. at maya't-maya magkakaroon yan, apektado ang negosyo dyan. Hindi sila mag-i-invest Hindi dyan yung mga talaga. investors. At Ikaw man ang kapitalista, hindi ka. pati Diba? tourism, di ba, classmate? Oo. Tourism, ang dami palang magagandang mga Dami, na beach dyan sa Tawi-Tawi, tsaka Hulo, tsaka Basilan, ha? Oh, ang gaganda pala dyan. Hindi lang Boracay yung magandang Oo. beach. Hindi lang Palawan, oh. Marami dyan. Pero dahil nga sa problema na yan, Na hindi mapuntahan, hindi takot ang tao, siyempre, no? hindi mabigyan ng investment ng kapital para magpatayo ng mga pabrika kung ano-ano na makabubuhay sa, di ba? Correct, oh. Sa mga tagaron. Katulad sa Luzon, di ba? Tama, Maraming mga pabrika, maraming pagawa na nakikinabang ng kababayan natin.
Yes, so. Sa kanila nga, doon sa lugar ng Mindanao, Kamindanao na yan, hindi interesado mag-invest ng kapital yung mga foreigner o mga negosyanteng Pilipino dahil nga naiilang doon sa mangyayaring gano'n na baka kidnapin yung mga opisyalis ng pabrika o yung may-ari. Di ba? Yun ang ano doon nakakatakot doon paano ka pa mag-i-invest? Kahit na tayo may kapital, dito ka na lang sa safety ka. Yes, so. Kaya So, hindi ayos yung kung ano yan. Pero palagay ko, ano na yan, yung mga ganyang gawain, pagpapasabog sa Davao, ganyan, kuwan na lang yan, parang squid tactics. Tingin ko, squid tactics na lang yan, classmate. Ang ibig sabihin, medyo diversionary tactics, di ba? Mawala po ako sa illegal parang drugs. medyo hahagisan mo doon, may kakontak ka, magpapaputok ko ron. Para sila ngayon, hindi sila malipol doon sa Hulo Basilan. Pero tandaan natin, sinabi ni Pangulong Duterte, hindi siya titigil, di ba? Dapat lang. Kasi kung ngayon ka pa tumigil, mawawala na naman ng lalong lakas, di ba? tsaka lalago ulit yan. Patuloy na mamiminsala. Kaya hindi dapat na pabayaang dumami o lumago sila, makapag-recruit ng mga gagawin nila, yung gagamitan nila ng tinatawag na yung seminar na mga counter na kasiraan ng gobyerno para maniwala sa kanila, ganon, di ba? Yung style ng mga MPA, ganyan di ba? Tama. Yung yung doktrina. Alam mo, classmate, napakaganda na nga sana ang nangyayari, no? Maliban sa laban sa illegal na droga, no? Relentless ito. Nakikita din natin yung gusto ng Pangulong Duterte na magkaroon ng kapayapaan sa CPP-NP. Nandun sila ngayon sa Scandinavia at patapos na yata yung kanilang peace talks doon, di ba? Nakikita natin na for the first time na itong CPP-NPA, National Democratic Front, ay nag-declare ng kanilang indefinite ceasefire. Nakiisa. Oo, di ba? So, eto na. Magandang pangitain yan na yung ika nga patuloy na mananahimik na ang bansa. Kaya diba? talagang tingin ko patungo na tayo doon. Itong Abu Sayyaf lang kasi bandido naman talaga ito. Hindi naman siya katulad ng Mga CPP-NPA na mayroong ideology. Yung MNLF, meron din silang pinaglalaban. Yung MILF, meron din pinaglalaban. Yung BIFF, ano kasi yan parang separate, ano ba yan? Separatist ng MI, di ba? Pero MI. dapat i-consider din to na terrorist. Well, hindi naman siguro. Bigyan ng konsiderasyon yan, grupo na yan. Kasi narinig din natin, nagkaroon ng bombings dyan sa bandang Cotabato, di ba? Na kalagawan nitong BIFF. Siguro mag-isip-isip din to kasi malamang pag natapos sa buset, pupulbusin to kung hindi umayos di ba? Sila nakasunod. Kaya isa pa sa mga kanyan kaya yung tama yung batas na pinapasok nila nung panahon ni Pinoy, hindi naaprubahan di ba? Yung anong tawag doon? Yung magkakaroon sila sariling gobyerno. BBL. Di ba? Yung kaya dapat hindi aprubahan talaga yon. Kasi ang gobyerno, isa lang yan, ang buong Pilipinas. Pero maganda yung panukala ni Pangulong Duterte na gawing federasyon. Kasi ibig sabihin, yung mga MNLF, MILF na yan, magkakaroon sila ng sariling federated region no? Although sinasabi nila ngayon na yung Federal Republic na iniisip natin sa bansa natin ay by the regions. Pero siguro, i-refine lang siya, no? Katulad niyang ARMM, pwedeng i-divide yan ng MILF, MNLF, at saka yung hindi kasali doon. So, ano ba yung sakop ng MILF? Anong sakop na MNLF? Anong sakop ni BIFF? Diba? Pero yung hindi kasakop, katulad kasi yung mga Lanao, alam mo naman yung mga Maranao, iba rin yan Hindi, ang MILF, nandun sila sa Cotabato area, di ba? MNLF, nandun naman sa Sulu area. Tandaan mo yung Tawi-Tawi, classmate. Ano yun? Medyo payapa yung lugar na yun, Hindi katulad nitong hindi katulad nitong Sulu at saka Basilan. Di ba? Nandyan yung Abu at saka MNLF. Pero si Tawi-Tawi medyo mas mapayapa yun. So pwedeng gawin sila na hiwa-hiwalay.
Magiging federated state of, let's say, Tawi-Tawi yan. Federated state ng sakop ni MNLF, di ba? Parang US. Parang US. Parang US, Baka yung Palawan, ganun din isip niya. Sasabihin ng mga Palawenyos, hindi kami kasama dyan sa Mimaropa. Di ba? Mimaropa, Mindoro, Marindoque, Romblon. Di ba? Ayan. Kasi ang laki ng Palawan nandyan yung main island ng Palawan, tsaka yung Busuanga, tsaka Coron. Di ba? Pwede siguro itong Mindoro, Romblon, Marindoque, pwede sila siguro isa, no? At of course, yung itong Region 4A naman na nandyan yung Katagalugan, Quezon, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal. Pwedeng isa yan, di ba? Ngayon, ito naman Central Luzon, tingin ko hindi mo pwedeng isama itong Pampanga doon sa Katagalugan kasi iba rin yung thinking nito, di ba? At ganun din yung yung inner Pangasinan, na nandun yung mga kababayan natin na Pangasinense. Kasi ang nakapalibot naman sa kanila yung mga Ilocano na bayan, di ba? So, dapat i-consider lahat ito para may yung federation na pinaplano na yan, kung matuloy man yan, i-consider yun, di ba? Of course, yung Cordillera, iba na yan. Yung Cagayan Valley, iba rin yan. Yung Eastern Visayas, kasi ang salita dyan, iba, no? Central Visayas, Western Visayas, nandiyan ang Iloilo at Negros, o kaya Panay, di ba? So, ito, pag mangyari itong sistema na ito, tingin ko yung ating mga kapatid na Muslim, magkakaroon sila ng paraan na mapalakad nila ng sarili nila yung kanilang mga lugar dyan sa Mindanao. At siyempre, gagabayan siya ng national government, no? At yun, magkakaroon ng kompetensya ng magandang pamamalakad na gano'n ng style ng Amerika, ng Malaysia at iba pang mga federated countries. Dapat talagang pagka ginawa yun, kung gagamitin kamukha sa state, magkakaroon sariling presidente. Governors lang siguro. Governors of the different regions. Maliliit kasi, hindi kamukha ng ng US. Malalaki yung okay lang naman. Kaya dapat tandaan mo, classmate, ang population ng United States 230 million. Tayo 102 million. Di ba? Okay lang naman ang Singapore, ilan lang naman population yan, di ba? Yung Brunei. Wala pang 1 million yung Brunei. Pero isang bansa na yan, di ba? So, pati Switzerland, napakaliit ng populasyon yan. So, tingin ko, hindi limitasyon yung dami ng tao sa isang lugar. Ang mahalaga doon, yung paniniwala nila na gusto nila magkaroon ng sariling pamamalakad, di ba? Na under the umbrella ng national government pa rin yung federated government, di ba? Anyway, mahabang talakayan pa yung classmate, yung federation na yan. Pero dapat bigyan ng pagkakataon para ito yung umusbong, no? Lalo na yung mga diskusyon dyan sa Senado at saka sa Kongreso. Okay? So, sige classmate, Okay, commercial muna tayo.
reason to fall in love with Novelino. New Novelino Light. Same sweet taste with less calories. You'll fall for more. My love is sweet. My love is right. My love. Your love. Our love, Novelino. My wine and only Novelino. Drink moderately. Hey, classmate, alam mo, balik tayo rito sa Metro Manila. Alam mo ba ng yung grupo ng Department of Transportation na nagsusulong ng mga panukala para ma-improve yung flow of traffic natin ay gumagalaw na, no? Oo. Ito yung IAC. At meron ng mga ginagawang pagbabago ng takbo ng trapiko dyan sa bandang Quezon City. Oo. Dito sa bandang Pasig, nagkaroon na rin dyan ng mga experimental changes sa flow of traffic, no? Katulad yung last week, nagkaroon sila ng tinatawag na odd-even scheme, no? So, sa Lunes, odd numbers ang hindi pwede during rush hour. Sa Wednesday, sa Lunes, Merkules at Biyernes, yun yung odd ang bawal. At yung Martes, Huwebes at Sabado naman yung even ang hindi pwede, no? During peak hours naman, ito yung mga mula ng alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, at sa hapon, yung rush hour din sa hapon, mula alas 5 hanggang alas 8 ng gabi, no? So, para ito mabawasan, no? Pwede na lang sila lumabas, tumakbo na pagdating ng mga after ng mga time na yun, no? So, Anong area ang nasasakupan? well, Pasig yung itong at even Eastern, Eastern, no? At sa Quezon City meron na rin ang ginagawa na yan. At ang pinaigting ngayon yung paglinis ng mga alternate routes katulad yung mga tinatawag na Christmas holiday yung daanan na alternate route pag minamarkahan during Christmas at pagpasko para mabawasan ng traffic. So ito, inaalis na yung naglalagay na ng mga no parking o pinaigting na. Hinahatak ngayon yung mga illegally parked vehicles yan, no? Tama naman to kasi kailangan lumuwag yung mga alternate routes na yun, no? Di ba? At meron din programa ang Department of Transportation na nakipag-usap na kay Mr. Francis Yuseco. Siya po yung CEO, Chief Executive Officer at inventor ng bus rapid transit natin, yung rapid bus transit na Philtrap. Matatandaan natin na itong sistema na ito ay pinapatent niya, intellectual property rights noong panahon pa ng 1989, panahon ni Pangulong Cory, no? At unang sinuggest dyan sa EDSA, kaya lang panahon ni Secretary Urbos ang sinubukan itong LRT, no? At nandyan at noong 1997-98 inaprubahan ulit ng gobyerno para naman sa C5 sana. Pero kamalas-malasan nangyari yung Asian crisis, hindi natuloy itong rapid bus transit ng Philtrap. At ang nangyari dahil nalathala na sa mga pahayagan noon, nalaman ng Amerika at yung kanilang Department of Transportation doon ay ginaya yung sistema ni Mr. Yuseco. At ginaya rin ng Colombia, ginaya ng Jakarta, at iba't ibang mga bansa, no? At kasawiang palad, o kagandahan palad, nauna pa silang nag-implementa nitong rapid bus transit o bus rapid transit. Sabi, Pinoy ang may Pinoy may diskarte nito si Mr. Francis Yuseco. Nagkataon naman na ang yung lingkod nun, classmate, ako yung technical consultant nitong si Mr. Yuseco. Doon sa LRT. Hindi. Ito yung rapid bus transit. Philtrack kung tawagin. Ang gamitin dito, articulated buses. Ang isang articulated buses at isa't kalahating haba, no? Kung yung normal na bus dyan 12 meters, ang articulated bus 18 meters ang haba. Meron siyang parang accordion sa likod, no? Kasi nidugtong siya. Pero ang sistema, classmate, yung innermost lane din sana ng EDSA gagamitin. Kunyari hindi rail yan, hindi LRT yan o MRT yan. Bus rapid transit tumatakbo dyan. Yung mga articulated bus
ano yan, grupo ng 3, 4 o 5. Sunod-sunod. So para rin train ang dating. Wala nga lang magdudugtong na train, ano? Kung At baga walang sa release. unang panahon, yung trambya. Parang trambya na nandyan sa kalye, no? yung trambya. Pero nakasegregate din siya. Ibig sabihin yung lane niya, solo lang niya. Hindi pwedeng pumakso dyan ng taxi, bisikleta, Siyempre, motorsiklo o tao. Naka-isolate din siya. Meron din siyang harang. May- Para itong rapid bus transit lang tumatakbo dyan. At yun nga, sabi ko sa'yo, grupo ng 5 articulated bus. So, ang haba niyan. mahaba. Mahaba yung stasyon niya, no? Marami sakayan. Ang style din ng operation niya, parang ganyan din. Parang Yung LRT. Oo. Pag dumating sila, sunod-sunod na darating at titigil, Oo. magsasakayan din at magbababaan din ng pasahero. Pagkaraan ng mga 6 segundo o 90 30. segundo, Oo. saka tumakbo na naman niya papunta sa susunod na estasyon. At yung kanyang platform sa loob ng bus at saka loading platform, magkapareho rin, classmate. Oo, So, ibig pareho. sabihin, mabilis ang akyat sakay. Hindi katulad ng ordinary bus na yan, na merong hagdanan, no? Aakyat ka, nakapila ka, at Oo. akyat panahog ka, matagal mag-load, unload. Tsaka Doon isang- sa rapid bus transit, Tsaka mabilis. isa pinto nung ordinary Yes, so bus. Di ba? dito sa rapid bus transit, Tatlo. malapad, 3, ganyan, Tatlo, 4. Apat. Oh. So makita mo na mabilis din siya katulad din ito. At Parang LRT rin. o parang LRT yun. Ito, wala kang i-maintain ng release. Tandaan natin itong MRT natin sa EDSA. May crack na yan, ha? Delikado. Mm. Naalala natin na na-derail yan noong mga 3 or 4 years ago, di ba? Oo. At buti na lang, pinaigting nila yung maintenance. Ha? Pero ngayon, meron na naman balita na may mga crack yung Dapat steel rails na yan. Dapat every 3 to 4 years pinapalitan yung mini-maintain yung release. Yung release, Alam mo, di ba? classmate, ang mga ganyang sistema, kung mahusay lang ang maintenance, pwede naman sana, no? Mm. Ang problema lang sa rail, marami siyang pyesa na imported kasi wala naman Wala tayo. tayong manufacturing ng ano dito. tayo nun, no? Mabuti pa yung bus at nandyan yung Del Monte Motors, yung mga, ang daming gumagawa ng bus di ba? Kung may gulong lang, yung makina, ang daming nagme-maintain yan, kaya nilang overhauling yan, alisin yung usok, di ba? Tama, oo. Ang magulong, marami naman tayong rubber touch kasi meron tayong mga... Pero dahil na natigil yun, wala bang plano ulit ang gobyerno na buhayin yung... eto nga classmate, no? Balita kay Mr. Yuseco, Francis Yuseco, sabi niya na kausap niya ngayon ng PNR. Itong PNR natin kasi, alam naman natin, laging napapalpak to, di ba? Bulok din Napapapayaan, bulok din sistema, alam mo. Ngayon, itong right of way niya, yung dinadaanan niya, i-convert yan sa rapid bus transit. Ito mula Tutuban pa hanggang North to South. Kalamba, North to Tutuban south, hanggang Kalamba. So dadaanan yan yung mga Paco, mga Beata, ganyan, dadaan ng mga San Andres. Ibig sabihin, naalisin yung release, gagawing cement na konkreto. Hindi naman classmate. Andun pa rin yung riles, iwanan lang yun, pero yung magkabilaan ng riles, Yun ang daanan nung... sesementuhin yun. Sesementuhin, asphaltuhin, basta iwanan yung riles para makadaan pa rin ang isang tren. Tama. Pero yung gilid-gilid niya, Doon, pwedeng dumaan ng bus. yun ang gagamit. Articulated bus. Pero, lalagyan ng harang sa pagitan ng southward at saka northward para maiwasan din yung Tama, aksidente. At dito sa gilid naman, lalagyan din ng harang to, no? Para hindi naman lumabas yung bus. Okay? Tama, At lalagyan ng bakod, classmate. Kasi yung mga tao, alam mo naman, pasok-labas dyan, Dapat, maaaring magkaroon ng disgrasya. Aksidente, At saka yung mga crossing, di ba? Alam naman natin, meron yung bumababang harang. tama. Paigtingin yun. Pag dumating na, malayo pa, mga 100 meters pa lang ang layo ng bus, ano na yan, mag-actuate na yan, bababa na yan. Para ring railroad crossing, di May ba? warning Yes, signal. yes. At tama. kung pwedeng malagyan ng mga grade separation o flyover, o tinatawag. Parang yan sa may Santa Mesa, di ba? Yung Santa Mesa, meron tulay dyan, dadaan yung train sa ilalim. Tama. Kung malagyan ng ganun, mas maganda pa. Kasi Siyempre. mas sigurado na mabawasan ng trapiko, Hindi, tsaka mabawasan sa ng disgrasya. Diba? Dapat lang talaga doon ilagay yung sinasabi mong bus kasi walang traffic yung parang train, dire-diretso, Yes. di ba? Classmate, ganito yan ha. Yung MRT, LRT, kaya naman mabilis yan. Kasi solo niyan daan eh. Hindi, wala naman siyang ibang kasabay sa taas eh. Kaya nga. Okay, yung PNR lane na yan, i-isolate mo rin ha. Huwag mong sabayan ng kung ano-anong mga iba dyan, no? Ang tumatakbo lang dyan, yung sistema na yan at nakaprograma sila. Palagay mo, darating sila kada 5 o 10 minuto. Ha? Kung
kung maraming pasahero, pwede mong gawin every 3 minutes may darating, di ba? Oo. Pero kung madalang naman, mga palagay mo, 10 hours kung tawagin, di ba? Oo. Ay, pwede kang, 10 minuto, 15 minuto. Basta alam ng tao na doon darating, nakapaskil doon. Oo. Para bang sa style sa Japan, tsaka Oo. sa ibang bansa, classmate, di ba? Hindi ka na maghihintay Oo, na. alam mo na, Oo. darating yan. Maya-maya ng konti na, andyan na. Tapos, sistema, di ba? Oo, yung sistema. Ha? Ganun yung sistema, classmate. At meron din, maliban dito sa Tutuban to Calamba. Mga ilang stasyon din yan. Nandyan yung mga Alabang, yung mga San Pedro, mga Binyan, Cabuyao, no? Meron din itong Tutuban papunta ng Clark. At nandyan din yung mga Malolos, yung Yan, mga Bulacan, Marilao, Pampanga. di ba? Tandaanan niya, Ang para- Apalit, San Fernando, Angeles City at Clark. Itong plano ng Department of Transportation na gamitin itong Clark Airport, di ba? Para mabawasan yung mga traffic dito, no? Naya. Ito yung kaakibat din niya, no? Malaking bagay din to kasi kung tumatakbo na yung rapid bus transit mo dyan sa Piana right of way, safe na yan. Ay luluwag na rin yung ating mga expressway, luluwag na rin ni EDSA, luluwag na rin ang mga Kasi may mga Luzon Expressway. Yung mga ibang pasahero mapupunta na rito. Yes, classmate. So Tapos parang tren, walang traffic. Oo, tama. Di ba? Maraming kapasidad ng pasahero ang makukuha niya. Alam ko sa nakaraang Diba? pagkakataon, classmate, no? Kasi inaral-aral ko rin to. Nung araw, andyan yung trambia, di ba? Yung tinatakbuhan nila yung trambia, ang tawag dyan nun eh. Siyempre, nung dumating yung mga negosyanteng Pinoy, bumili na ng mga bus, bumili na ng mga jeep, Naging moderno. yung ating mga mambabatas, sila ang number 1 na nagkumuha ng prangkisa, sinisiraan nila yung trend para Nisira para para ang tao di pupunta doon, pupunta ngayon sa bus, di ba? dahil Pero ngayon na nakita natin yung mali. pinsala ng sistema ng grabing trapiko, di ba? Dapat buksan na natin to, suportahan na natin to. Sabihin ng gobyerno nang gumawa ng paraan. Wag Kasi nang- kung pabayaan mo lang na wag na sa mga negosyante. negosyanteng masusunod, titiri kang natin, bayan natin, hindi totoo gagalaw, hindi tayo asenso. Di ba, classmate? Tama yun. Oo, tama si Pangulong Duterte. Sana'y, galing si Secretary Art Tugado, no? Tanga pala, kailan tayo ba papasyal kay Secretary Alfonso Cusi? Para naman sa energy, solar energy. Nadinig mo, Alcosi, binabati ka namin dito, ha? Oo, magandang tanghali po, Pag-appoint Secretary Alfonso ng Department of Energy. kami po dito sa Talakayan Pinoy, magpapanukala po sa inyong opisina, no, ng mga proyekto para makatulong tayo kay Pangulong Duterte. Sa kwanto, pagka-menos sa kuryente. Malaking bagay ito. Alam kong aprobahan mo to, Katoto. Oo. Katoto, Secretary. Alam mo, may plano silang paandarin yung Bataan Nuclear Power Plant. Ako naman, ang pananaw ko rito, 1986 kasi siya Roding. Actually, kinonstruct ng mga tinigil. ito. Pero nung pumalit na sa Pangulong Cory, hindi ito pinaandar eh. Oo nga. Kasi sinabi ng mga advisors ni Pangulong Cory na ito'y nakatirik o naka-install sa isang fault line. Sabi nila, nandun sa Bataan, may fault line daw. Hindi naman kaya kamag-anak niya Meralco, kaya... Pero alam mo na nangyari na nung pumasok si President Cory, yung Meralco binigay niya kagad sa Lopez's, di ba? Ganito, ano natin ang katotohanan, no? Nung lumindol ng 1990, Nogales, walang nangyari doon sa Bataan Nuclear Plant eh. Wala. Nogales, wala. 1990, 2000, 2010, 2016 na. 30 taon na. Walang diferensya. Walang diferensya. Ngayon, ang problema lang, classmate, tanong ko sa'yo. Kung meron kang Isuzu, yung kotse mo, model 1986 na ganyan, ngayon, hindi nagamit ng 30 years. Ngayon, 2016 ba, gagamitin mo, papandarin mo? 30 years na yung kotse mo, hindi nagamit, 1986 modelo. Kahit na hindi siya nagamit na ganun katagal, dahil hindi siya nagamit, parang brand new pa. Oo nga. Linastikan mo, pinakliban mo eh. Pwede pang gamitin.
Pwede pa. Pwede. Kaya lang, classmate. Good as new yun. Pero Dahil, tandaan mo, classmate, ha? Oo. Yung 1986 na ganyan, kung meron man nung araw, mga panahon na yun, lumang-luman na yun. hindi. At sa 30 taon, ang dami ng teknolohiya na nangyari sa kotse mo. Oo. Yung bago, tandaan mo, every 5 to 7 years, 8 years, darating yung isang bagong modelo ng kotse. Ang daming dagdag na innovation, na Ah, improvements. Kung, Patatakbuhin mo ba? Sige nga, tanong kita. hindi, kung magkaganon man, at dahil consider as brand new yan, dahil hindi nagamit ng matagal o na-stock, di siyempre, wag ka napaandar mo na yan, wala namang magiging problema ron dahil as bago eh. Tingin mo, ha? Diba? Alam mo, classmate, well, isuso yung kotse mo, modelo na yan. Oo. Palagay ko yung sinaunang, ano mo, yung, ano ba yung mga sinaunang makina? Toyota. Isuzu 240. Hindi, Isuzu. Kasi nga Isuzu yung sa kotse mo, di ba? Sa mga Yung jeep. crosswind mo modelo yan. Oo. Ang sinasabi ko lang, Kung halimbawa, kung mga panahon na yung 1986, Oo. Isuzu 240, C190, ano ba ito yung mga makina na yun, di ba? Mga pampaserong jeep. Oo, antibay yung makina yun, maiwan, tak, kung ano, di ba? Maingay lang. Pero ang tanong ko nga sa'yo, kung yung makina mo na hindi nagamit, brand na ng 1986, iyan ang nakasalpak dyan sa Isuzu Crosswind mo. Ang ingay ng Crosswind mo. maingay Papaandarin mo ba? Hindi. Mukhang mambiro, magbabago isip mo. Hindi. Kung magagawa ng remedyo na humina yung ingay niya, pwede Ay, siguro. siguro, yun ang sinasabi nila sa Bataan Diba? Nuclear Plant. Kailangan i-modify siya. $2 billion ang ginastos yan. Ngayon, para lang, ano mo siya, ayusin mo siya para maging magandang gamitin ngayong panahon na ito, $1 billion ang aabutin ng gagastusin mo. Ang estimate. Oo. Kaya nga sabi ko kay Secretary Alfonso Cuso, wag na lang. Pwede mo siyang i-convert sa ibang power plant siguro. Pero hindi yung priority mo. Mas magandang priority yung solar energy. Yung bawat tubong ng bahay, no? Yung pera dyan na palagay mo Malampaya funds na sinasabi, di ba? Galing doon sa Malampaya gas, bayad sa atin ng may franchise doon, di ba? Eh, pahiram na lang sa mga may bahay. Ha? Ito, ihiramin nyo, pero balik nyo rin. Yung matitipid na kuryente mula sa solar, kung magkano man buwan-buwan yan, palagay 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, yun ibabayad mo sa utang. Dahan-dahan, buwan-buwan, hanggang maibalik mo yung hiniram mo. So, yung pera ng gobyerno na malampaya na yan, funds na yan, ibabalik din sa kanya. Siyempre. Diba? Dahil, Nakatulong pa. kumbaga sa ini-installment lang. Yes. Diba? Alam mo, classmate, kasi itong solar energy, lalo na pag ginamit mo yung tinatawag na grid tie, yung nakaparallel sa Meralco o sa utility, ay siya yung priority na kuryente, na siya yung magagamit talaga. Kaya niyang ibigay, kunyari meron kong 10,000 kabahayan na meron nito, maski tigwa 1 kilowatts lang, kaya niyang i-provide yung kuryente na pinoprovide ngayon ng mga power plant sa grid. Yung mga makban na yan, yung mga pagbilaw power plant, yung mga ano pa ba? Yung mga ambuklaw, binya, anggat. In short, hindi na natin pare-repair yung nuclear power sa Bataan. Kung ako yan, classmate, i-open up ko na yan sa gustong mag-bid na i-convert niya. Ito facility ko na ito, dating ginagamit. Sinong gustong pumasok dito at paanda rin ng maayos? Kailangan safe siya, efficient siya. Parang gano'n, di pa privatize mo. Privatize. Di ba? Para lang magamit. Anumang paraan na ma-privatize. Hindi, tsaka, I-convert sa ibang klaseng power plant, okay lang. Pwede rin yung paanda rin ng nuclear kung kaya niyang i-upgrade. Pwede rin. para magkaroon ng kompetensya Meralco. Ang mangyari ngayon, wala kang gagastusin din kasi pa-privatize mo na ngayon, di ba? Babayaran ka pa nung kumpanya na kukuha niyan. Ngayon, ito naman Malampaya funds na ito, ipapautang ko naman. Okay. Maraming nagsasabi, baka naman malugi na si Meralco sa kasi yung GCP kasi yung mga bahay, di nakabumili ng... Hindi. Kasi sa gabi, araw lang naman yung solar. Sa gabi, kukonsumo ka pa rin ng galing sa kanya. Di ba? Ang kagandahan lang nito, classmate, pag mayroong ganyang enerhiya na mas mababang halaga o libre, mapipilitan na magbaba ng halaga itong mga nagsusupply ng kuryente sa grid. At pag magbabayan, mag-a-attract na maraming investor sa ibang mundo. Kunyari yung Hapon, gusto nyo i-pull out yung mga factories niya sa China, madalhin sa Pilipinas.
Dito niya ilalagak, hindi sa Vietnam o Indonesia. So, Okay. anong mangyari? Aasenso yung ating mga industriya rito, di ba? Siyempre, dahil At mahihigan nyo. madadagdagan, yes, at madadagdagan ng mga planta o customer ng Meralco at NGCP. So, babalik din yung kita nila. Oo, dahil sa... Yun lang, bumaba yung halaga ng kuryente, pero dadami ang customer nila. Oo, Nakita mo, classmate, oo, diba? siyempre. O yun, sana ang gusto nating may panukala kay Kay Al, kay Secretary. Sekretary ko, si Pangulong Duterte, na sana mangyari ngayon na sa panahon ni Oo. Pangulong Duterte at sunod-sunod na yan. Unahan na natin yung ibang bansa, unahan natin yung Vietnam, Dapat Indonesia, Malaysia. 2017, tapos yung usapan Oh, natin. kasi yan. kung patatagalin natin to, Oo. kung mas magaling itong mga Vietnamese at saka Malaysian, saka Thailander, ganito rin iniisip. Unahan tayo. Oo, Nako. kung anong ginawa sa bus na sinasabi mo, Yes, kay yes. Seco. No, Di ba? totoo yan, classmate. Oo, Mas na- halongkatin mo sa files mo yan. Totoo yan sinasabi ko na Kaya yan. nga, ibig sabihin, wag nating... Sana hindi na maulit. Kaya, Wag wag na maulit yung mga ganun. nako. Oras na. Kaya, oo. Ha? Extra na, katoto. Ako na. Sige. Okay. At Background. natapos na naman po ang 2 oras na talakayan at puntahan. Huwag po sana kayong magsasawang sumubaybay sa amin tuwing Lunes at Miyerkules sa ganitong oras at dito sa Kakampi Online. Muli po kaming magpapasalamat sa iyo, Panginoon, para sa isang araw na inyong pinahiram sa amin. Maraming salamat po sa mga biyaya ng buhay na pinagkakalob nyo sa amin araw-araw. Huwag po sana kayong magsasawang patawarin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal, pangunawa, pagtulong at paggabay sa amin. Nawa po'y lumaganap sa sanlibutan ng pag-ibig, kapayapaan, pag-unawaan sa bawat isa. Amang banal, mahal po namin kayo, sampo ng aming mga kapwa. Nawa po'y basbasan nyo ang programang ito dito sa Kakampi Online upang kami patuloy na makapaglingkod sa inyo at sa aming mga kapwa. Ang lahat po ng papuri, pasalamat sa inyo, Panginoon. Ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus sa pamagitan ng inang Birheng Maria. Amen. Lunes po ngayon, no? Sa ngalan po ni Mr. Equalizer, si Dan Sulueta, ito po yung lingkod, Engineer Willie Juan. Pagpatuloy natin ang wagas na paglilingkod sa ating mga kapwa at ang Panginoon ang bahala magbalik. Ang iyong katoto, paskin natibidad lang po. Walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Mag-ingat lang po tayo mga katoto sa buong maghapon at magdamag. God bless us always. Salamat, classmate. At of course, Panginoon, sana po'y lagi niyong basbasan, gabayan, palakasin, bigyan ng sapat na katalinuhan at wisdom ang aming Pangulo, Pangulong Duterte. Sa ngalan ng ating technical engineer, si Allen Soto, magkarinigan po tayo at sana sa Miyerkules, sama-sama ulit tayo. Mabuhay ka, Pilipinas!